wag na wag kang mag-a-abroad o magbabalak mag-abroad kung hindi ka marunong magluto, maglinis at maglaba. Mahihirapan ka. Simpleng mabaliw ka lang. So morning guys, welcome ulit sa ating YouTube channel. Daddy JP nga pala, isang factory worker dito sa South Korea. Ayan. Salamat at napadalo ka sa ating channel. So may-share lang ako ulit na isang observation and experience ko dito bilang bagong OFW. Importante talaga na marunong ka magluto, maglaba, maski maglinis. Kasi pag OFW ka, abroad ka, isa mo lang. So sa mga nanonood dito, halimbawa yung mga single dyan na lalo lalaki, kasi babae meron naman talaga silang kakayahan yan eh. Kung lalaki ka, siyempre yan mga madalas na nagtatrabaho abroad, kailangan magaling ka mag-asikaso ng sarili mo, kasi mahihirapan ka pag nandito ka sa abroad, o magiging pahirap ka kasi hindi ka makakatulong. Mga realization na napansin ko pag hindi ka nasanay dyan sa Pinas or independent kung tinatawag, mahirapan ka. Kailangan isa rin yun sa practice mo, yung maging matuto ka mag solo para pagdating mo abroad mabubuhay ka. Kasi maraming ganyan, nahihirapan mag-adjust kasi kung di ka marunong magluto, magastos, bibili ka ng bibili lagi dito, mahal ng pagkain dito. Isang pagkain lang parang kaya mo nang ibili ng good for 3 days na ulam mo yun. Tapos hindi ka malinis, tamad ka, hindi magiging komportable yung bahay mo, ikaw, yung mga kasama mo. Syempre karamihan kasi dito apartment, 3 o 5 sa isang bahay. So ganun, mahirapan ka at magiging pahirap ka. So make sure lagi nating priority yung ganung skill natin. Kung nagbabalak ka at kung may kakilala ka din, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, payuhan mo na dapat marunong siya magluto mag-isa, maski maghugas ng plato. Yun kasi ang karamihan eh, makaalat sa bahay. Hindi kasi komportable sa bahay yung gano'n guys. Dapat marunong kang makiramdam, marunong kang maglinis ng mga pinagkalatan mo, pinaggamitan mo. So yun sa OFW struggle, syempre di naman pwedeng lagi mag-adjust yung marunong, yung nakakaintindi, di ba? Kailangan bilang tao, bilang kapwa tenant, marunong ka dapat mag-asikaso. Kasi nakakahiya, kasi sa amin binibisita ng may-ari ng kumpanya yung tinitirahan namin. Eh pag nagkataon na marumi yung bahay, nakakahiya, di ba? Kahit ikaw yung isa, sabihin na natin ikaw na yung malinis, oh, tapos mga kasama mo marumi, di ba? Damay ka rin sa impression nila. Makikita nila na ay dugyot ang mga ganitong lahi. O, nakakahiya. So kung nagbabalak ka lang mag-abroad, sana ikaw yung isa sa maging equip sa ganong attitude, personality na kinakailangan. So yun lang guys, pasok na naman tayo. Share ko lang ay nilalakaran natin araw-araw. So lagi tayo nag-share ng mga experience and real talk para may ma-share ako sa inyo. Sakaling mapanood mo to at Pinoy ka, salamat. Kung meron kang gustong topic na gustong pag-usapan, pwede ka mag-comment dyan. Gawan natin ng usapan. Salamat, follow mo ako. Lamig oh, spring na, lamig pa rin. Ingat tayo lagi.